mula sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City naman na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa mga tagapakinig natin sa 1062 your friendly voice sa Coronadal City at sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. Gayun din sa mga nakikinig dito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo din po ay napapakinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, at ng Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan syempre ng GCTV. Kasama rin natin ngayong umaga ang ating cute crew na si FCD Ferrer, ang ating prod-text na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Jong Perez, Angelica Kalayag at mga kasama natin sa Bukawit Transmitter site. Tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook page. Happy listening, meron tayong bagong listener, si Cindy Bartolome Martin. Ayan, thank you very much for tuning in. Gayun din ang ating one of our top fans, ayan, si Mayen, na laging tagapakinig natin. Good morning ulit, mga attorneys. Always looking forward sa program niyo. Preparing to go to work here in Tokyo, lumalamig na po dito. Ayan, God bless us all. And Lolit Malyari Adese, sa pagpalang umaga ng Sabado po muli, another day of blessed broadcast. Listening and watching from Taytay Rizal. God bless us all. Wow, okay. So, syempre, attorney, bumabati rin ng iba nating mga kaagapay dito, na si Sister Norma Regualos Marcelo. Ang sabi, good morning po, attorneys. Listening po from Tatalon, Quezon City. God bless you both. God bless you rin po. Sabi naman ni John Steven Torres, Taneri Sotelo. Kada Sabado, tune in ko po, attorney, mula dito, San Diego. Wow. So, salamat ho sa inyong pag-antabay lagi. Okay? Kaya sa punto pong ito, nais naman natin pasalamatan ang ating mga kagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong pong mga suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin niyo lamang po ang website na donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa laman sa mga ibang mga detalye. Okay, so bago tayo magsimula, attorney, sa ating napakagandang programa ay pagkain pangkaisipan muna tayo. Ito ay hango sa 2 Corinto, ikalawang Corinto 12 verse 9. Ang sabi po, ganito ang kanyang sagot.
ang kagandahang loob ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may katanungan kayong legal, maaari po niyo ipadala sa amin ang inyong mensahe dito sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment, ang punto por punto, kung saan pag-uusapan natin ang isang mahalagang batas na sa pangunguna ng ating butihing Attorney Jeremiah Bellica. Kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? E di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ang usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ng hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, tayo po'y nagbabalik muli dito sa Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales at ngayong umaga ay tatalakay na naman tayo ng isang napapanahong batas dito sa ating punto por punto segment. So anong batas ba yon, Attorney Jeremiah? Nako, Attorney, ang pag-uusapan natin ngayon, tamang-tama para sa bawat isa na mahilig gumamit ng internet at sa maraming nakikinig sa atin ngayon ay ang tinatawag na cyber libel na batas. Nako, talagang napakahalaga po na to para sa atin dahil ang bawat isa sa atin, parte na ng social media ang ating ang ating buhay, tinatawag natin, di ba? Okay, kaya may batas na rin tuloy, na, kasi although syempre, andun yung kalayaan natin magpahayag, may kalayaan tayo na iparating, kung kanino man yung ating mga saloobin, meron ding mga limitasyon ng mga karapatan na yan. Kaya magandang pag-usapan natin to dahil nga, napakarami nating kababayan ang nasa social media, umaga hanggang gabi. Ayan, so... Tama, Attorney, kasi minsan, ano ba to? Comment pa ba itong ginagawa ko? Oo. Nakiki-usyoso lang, nakiki-like lang, nakiki-share lang, yun ba ay pinagbabawal. So yan ating pag-usapan ngayon, Attorney. No? Ito yung naging very important, lalong-lalo na noong 2012, na kung saan naipasa yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. No? Yes. So ito yung batas na kung saan isinama na ang platform ng social media at ng online platform sa crime na libel o libelo. No, kasi dati pala Attorney, alam natin yan na dahil nga yung batas, yung revised penal code ay
napakatanda ng batas, no? Oo. Re-revise na, pero pati yung pagre-revise matagal na rin. Oo. Ay hindi Hindi pa malinaw. tayo, hindi pa tayo pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak yan. So, hindi pa ganoon ka, wala pang social Mm. media, wala pang internet Mm. that time. So, maraming mga gray area na tinatawag at hindi masagot kung ang paninirang puri ba kapag gamit ng social media ay kasama doon sa Mm. definition ng batas, no? So, to determine whether ang isang tao ay na nagpo-post, nag-share, nagko-comment, nagla-like ng isang libelous post sa social media, ay talagang liable sa krimen na cyber libel. Kinakailangan maintindihan natin ang mga iba't ibang mga acts o iba't ibang mga gawi na pwedeng maparusahan sa cyber libel doon sa panibagong batas na Cybercrime Prevention Act ng 2012. No? Ayon sa Section 4 C ng Cyber Crime Prevention Act, ang sabi dito ay it makes reference doon sa Article 355 ng Revised Penal Code. Ibig sabihin, kinakailangan maintindihan din o mapaalala sa atin ano ba ang definition ng libel doon sa luma ng batas, no? So ito ang sabi nila, ang libel daw ayon sa Revised Penal Code ay the unlawful or prohibited acts as defined by Article 355 is now being committed under or through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Ibig sabihin, pwede mo nang makomit ang crime na libel paggamit ng computer. So, ang libel ay defined as any malicious imputation of a crime or a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstances tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, no? Or to blacken the memory of one who is dead and committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Ibig sabihin, no? Biyak-biyakin natin. Oo, medyo mahaba ang definition so, no? So, anumang mga malisyoso o nakakasamang pasaring, no, o yung imputation ng anumang crime o sinasabi mo na itong si Juan de la Cruz siya ang gumawa ng krimen kahit hindi ka naman sigurado, o kaya ito'y sinisiraan mo dahil siya ay merong vice o merong bisyo o merong depekto, whether totoo man o hindi man totoo, real or imaginary, no, yung gawa-gawa mo lang o totoo man, ay maaari pa rin pala na maging subject ng libel. So hindi porket na totoo, attorney, ibig sabihin ay pwede mo nang gamitin para sirain yung honor o dangal ng isang tao. Sinasabi rin, at anumang act, anumang gawi o yung hindi mo paggawa o omission, condition, status o mga sirkumstansya na nagdadala ng dishonor o yung pagpapahiya, discredit, pagtatanggal ng credit o pagre-remove ng kung anong karapat dapat sa isang tao, that is contemptuous, no, o yung nakakasira sa imahe ng isang tao, whether natural or juridical. Ibig sabihin, natural na tao man yan, tao talaga yan, o ito man ay korporasyon, o ito man ay isang partnership, ito pala ay maaari din maging subject sa tinatawag na libel. O kaya naman, hindi lang pala yung mga tao o kumpanyang buhay. Pati rin pala, attorney, yung mga patay na iyo pong ay iyong binablakin pa yung kanilang memory. Ibig sabihin, sinisira pa din ang kanilang kredibilidad at ang kanilang pagkatao. Kaya ho pala, tandaan ho natin, itong tinatawag na libel, ay ito po ay paninira ng puri ng isang taong buhay o patay na. No? So, ang cyber libel ay nangyayari kapag ito ay ginagamit o ginagawa mo sa paggamit ng anumang mga computer system or device. So, ang elements niyan, unang-una,
kinakailangan merong imputation of a crime, vice, or defect. Real man or imaginary o anumang mga act, omission, condition, or status, or circumstance. Pangalawa, ang imputation must be made publicly, which Yun. requires that at least one person must have seen the libelous post in addition to the author of the person defamed or alluded in the post. Ibig sabihin, merong nakabasang iba. Kung si Juan de la Cruz ang sinisiraan ni Pedro, ay kinakailangan merong nakakitang ibang tao bukod kay Pedro o kay Juan de la Cruz. Gaano kadami ang sapat na para maging libelous? Sapat na daw ang isa. Kahit isa lang ang makabasa. So kapag may nag-like dyan, sigurado may nakabasa, ano? O kaya may nag-share. So, pangatlo, imputation must be malicious. Kinakailangan malicioso, which means that the author of the libelous post made such post with the knowledge that it was either false or with reckless disregard as to the truth or falsity thereof. Ibig sabihin, ito ay alam mo nung nag-share nung post o nag-post na ito ay either hindi totoo o hindi man lang niya inalam kung totoo o hindi at basta shinare niya para ito ay sa kabila ng ito'y makakasira doon sa pagkatao, sa kredibilidad ng tao. At pang-apat, sinasabi, kinakailangan the imputation must be directed to a natural or a juridical person. O doon naman sa isang taong patay na kinakailangan na yung post mo na doon sa Facebook or kung sa social media post ay kinakailangan must identify the person defamed. Yes. Or at least pwede mong malaman o matukoy kung sino yung taong tinutukoy. Kaya attorney, usong-uso pala yung iba na nagba-blind item. Kasi at least hindi raw nila alam kung sino. Pero kung hindi naman napakahirap matukoy kung sino yung sinasabi, kuwari yung tatay ni Juan de la Cruz, alam naman ng lahat kung sino yung tatay ni Juan de la Cruz. Ma-identify pa rin. Ma-identify pa rin. Ano? At panglima, the imputation must tend to cause dishonor, discredit, at contempt to the defamed person. Kinakailangan ito'y nakakawala ng honor ng tao, ito'y nakakabastos o nakakakontempt, at ito ay nakaka-discredit, natatanggalan ng credit yung tao. At huling-huli, pang-anim, yung imputation at yung post ay ginawa sa pamamagitan ng isang computer system o ng anumang electronic device. So, tandaan kayo po ay isang attorney. Napakaganda nung nung batas din patungkol yan, Kasi una-una sa buhay at sa patay, di ba? Di ba? Parang meron din palang paninira ng puri maski namatay na. Pero doon sa buhay kasi naman may presumption of innocence tayo. Bagamat masabi mong may basihan ka, pero yan ba isang basihan na binigyan na ng pagsang-ayon ng hukuman, na sinasabing gano'n na nga, nagkasala nga yung taong yan, at may krimen ngang naganap, Kasi, remember, constitutional right yan, di ba, na pag-usapan natin, yung presumption of innocence, ayan. Kaya kung sa social media post mo, nag-i-impute ka na ng crime na ginawa nitong taong to, hindi naman tayo hukuman. Yes. Hindi naman tayo hukom para magsabi na, at walang judgment na nangyari, di ba? Kumbaga, personal judgment mo lang. At doon naman sa mga namatay na, wala nang pagkakataon naman yung tao na magdepensa pa ng sarili niya. Dahil patay na nga siya. Hindi na niya madepensa ng sarili niya. Kaya yun din ang isa sa mga basihan, kung bakit meron tayong ganito. May kasabihan niya, as dead man can't talk, no? Ibig sabihin, ang isang patay ay hindi na pwedeng ikumpirma kung totoo ba ang sinasabi laban sa kanya. Kaya, tandaan natin, attorney, sinasabi nga dito sa cyber libel, dalawa ang normally ang siyang pwedeng makasuhan dito o ma-guilty. Yung una, yung author ng libelous post. Ibig sabihin, kung ikaw ang gumawa nung nakakapanirang puri na post na yan, kasama yung nag-publish kung sa post mo mismo, sa wall mo, o ikaw ay shinare mo ito at dinagdagan mo pa. Maaari pala yun. So ikaw ay nagiging original owner. Yung iba kasi sinasabi na
hindi naman ako may gawa niyan. Mm-mm. Nag-comment lang ako sa kanya. Ang problema, nung nag-comment ka, dinagdagan mo pa ng Mm-mm. mga bagay na hindi totoo. Mm-mm. So, ikaw ay nagkakaroon ng original content. So, Mm. pwede yan maging libelous. Ang pangalawa is yung tinatawag na editor or business manager in case na ito ay pinalathala sa isang libro, pamphlet, newspaper, magazine, o yung iba pang mga publication o broadsheets. No? Kaya yung mga newspapers, Mm-mm. yan ang, or editors ng newspaper o yung nagpa-publish, yan ang kadalasan na kailang kinakaharap. Kasi Oo. hindi naman dahil na sila ang nagsabi, pero dahil yung manunulat nila ang nag-make ng claim. So, yan po, no? Kaya po, ang ating kinakailangan tandaan dyan, ang sinasabi nga ho ng Panginoon sa atin, whatsoever is true, whatsoever is of good report, always think of those things. Ang sabi ho na paalala sa atin ng ni Apostol Pablo, dahil kinakailangan sinisigurado natin totoo at katangi-tangi at nakakapagbigay sigla, o it builds up yung mga taong ating kinakausap, hindi po nakasisira. And let our conversation be always seasoned with salt. Hindi ba? Amen. Hindi naman literal. Ibig sabihin lang, hindi ba? Hindi ba? Let us preserve, hindi ba, yung maging goodwill, hindi ba? When we talk about another person, ano? At kung meron tayong puna sa kanya, siguro maganda personal na lang. Correct. Hindi na i-post sa social media, no? At dahil pwede pala tayong malagay, ano, sa alanganin din dyan sa mga ipopost nating hindi naman makatotohanan. Okay yung pag-share, no? At pag-share, no? Oo. Pag-comment. Yes. Oo, kaya ingat po tayo rin. At kaya natin pinag-uusapan po yung mga ganitong batas para po alam natin, meron kasing mga pananagutan tayo, no? Hindi lang karapatan, tama, may karapatan tayo magpahayag, ano? Constitutional right yan, freedom of expression. Pero tandaan po natin, may limitasyon ng batas, ano? At dito, nagbibigay ng limitasyon. Di ba? Ang batas sa pamamagitan nitong ating pinag-usapan na napakahalaga palang piece of legislation, ano? Tama po. Kaya nga, attorney, speaking of legislation, mamaya sa ating pagbabalik, abangan nyo naman ang isa pang magandang usapin patungkol sa bagong panukalang batas yes. sa segment natin na pangungunahan ng ating pinakamamahal na si Attorney Chona sa Akala at Panukala segment. Kaya tutok lang kayo mga kaagapay. Babalik po tayo dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik dito po sa ating programang Tabas ng Batas at kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at nasa ikalawang segment na tayo. Ito ang Akala at Panukala segment kung saan bibigyan daan natin ng isa pang panukalang batas. Ayan, at ito ang Senate Bill 930
an act strengthening the barangay daycare system. Ayan. So ito po ay for the purpose of amending RA 6972 o yung pong Barangay Level Total Development and Protection of Children Act. Mahalaga yung daycare din no, attorney, lalo na ngayon ang ating mga nanay ay nagtatrabaho rin upang makadagdag doon sa kita ng pamilya, no? At habang ang mga nanay natin ay nagtatrabaho, naghahanap buhay din, syempre may mga anak ding aalagaan, ano? So paano ba matutulungan ng isang batas at ngayon isang panukalang batas ang mga working mothers din natin, ano? Para naman magkaroon ng karagdagang mga income, ika nga, no, sa kanilang pamilya nang hindi sila nag-aalala doon sa kanilang mga anak na aalagaan pa nila, no? So dito sabi, for the daycare sector, PD 1567 mandated the creation of barangay daycare centers across the country. To strengthen this policy, the legislature passed RA 6972 in 1990, so matagal na, no? To expand the roles of daycare centers to include growth and nutritional monitoring. So hindi na lang pala ito, attorney, na para maglalaga ka ng bata sa daycare center, ano, para ika nga sa panahong yon medyo yung mga bata malibang at natututo pa. Kung hindi, pati yung nutrition nila, yung kanilang kalusugan ay monitor at may barangay assistance programs. So in 2000, RA 8980 further created a comprehensive policy framework for early childhood. However, several years since the passage of these laws, experience shown that more needs to be done to improve the quality of accessibility to daycare centers in the country. Oo nga, kasi kumusta naman ang implementation nito, lalo na sa mga probinsya natin, ano? So data from DSWD showed that in 2000, so medyo matagal na yung kanilang data rito, no? Only 32,787 barangays established a daycare facility as compared to the targeted 41,924 barangays. So, ang data na to, attorney, ay 2,000 pa, no? So, we can just imagine ngayon, ano, mas malamang malaki pa yung gap. This translates to a mere 72% accomplishment rate with reference to the standard set down by the presidential decree na nag-mandate, ano, na to create a daycare center in every barangay with at least 100 family heads residing therein. So the same study also bemoaned the inadequacy of facilities. So okay, maaring na ipagpagawa naman din, ano, ng isang multipurpose hall na pwedeng gamitin din bilang daycare center, ano. Pero wala daw facilities. Ayan. So with daycare centers only servicing 1 million children as compared to 12 million population of 2 to 6 years olds that year. Year 2000 to. 2022 na tayo ngayon, ano? So medyo malayo. malayo na, years no? na mahigit, no? Yes. So, ang PSA naman reports that between 29.2% to 35% of working age women were economically inactive between 1995 to 2017 due to household or family duties. Of course, not to mention, ano, nag-pandemic pa tayo. So, marami ring nawala ng livelihood, ano? This means that lack of childcare support is a barrier to a woman's opportunity to seek employment. Now, the bill seeks to address the lack of and accessibility to daycare centers, as well as expand the opportunities for women to seek employment by strengthening the mandate of daycare centers, by ensuring that daycare services are available for the whole duration of the work hours of the working parents, and an additional 2 hours to account for the travel time of the parent to the daycare center to fetch their children. And also providing childcare financial assistance to parents who are minimum wage earners. So, ito ang mga gustong ma-accomplish ng panukalang batas na ito, no? Na yung ating mga magulang, habang naghahanap buhay naman sila sa labas ng bahay, merong maaaring mag-alaga, ano, dito sa barangay daycare center. Of course, attorney, importante syempre, no? Yung
mag-aalaga din, ano? Doon sa mga Yeah. daycare center, ano? So, syempre, yung mga magulang, may encourage ba sila na ilaga, ipagkatiwala yung kanilang mga anak sa barangay, ano, daycare center, kung hindi rin sila sigurado na yung kanilang pag-iiwanan ng mga anak nila ay, hindi ba, talagang masisiguro na maaalagaan yung kanilang mga anak. So, marami ring konsiderasyon, ano? But the bill also seeks to bridge the gender gap between men and women with regard to childcare by clarifying that childcare services are available to children of working parents and not merely to working mothers. Kasi di ba, attorney, hindi naman lingid sa atin. Meron din naman, syempre, ng mga solo parents, ng mga tatay. Nasa tatay ang custody ng mga bata. Nagtatrabaho yan. Wala rin mapag-iiwanan kung minsan, ano, dahil yung kanilang mga kasama sa pamilya, may mga trabaho din. Or wala dito, di ba? So, kaya ito daw, panukala na ito, hindi na lang limitado, no, sa mga kababaihan, kundi working parents. Bihira yan, attorney, normally kasi yung sinasabing gender gap sa lalaki. Pero ito, yung lalaki ang sinasalang-alang, ano? Yes. Kasi nga, siyempre, dynamic naman ang batas natin eh. Tumutugma siya, sumusunod siya sa takbo. Ano yung pangangailangan ng panahon? So, marami na nga rin solo parents na fathers. So, kaya napag-isipan na, panahon na yatang amyendahan ang existing law patungkol dito sa barangay daycare system. So, maikli lang, ano, ang panukalang batas na ito. Halos na i-lay down na natin ang kanyang layunin. At ilalagay lang naman dito na yung daycare center, yung existence niya, yung oras na kung saan ay magpapatuloy siya ng operation, hindi lang from the time na nilagak yung mga bata, kung hindi bibigyan pa ng panahon na, syempre, yung pagta-travel, ano, with the traffic sa mga panahon na ito, di ba, bago makabalik yung mga magulang mula sa kanilang pinagtatrabahuhan, at masundo yung mga anak, let's say, sa daycare center, medyo matagal din, ano, kaya meron ng ganyang nilagay na allowance pa na time. At of course, yung daw financial assistance for the payment of childcare services for not more than 6 years old shall be provided by government. So, yun, ano, syempre yung budgetary, ano rin yan, considerations, ano, through the DSWD, provided that such assistance shall only be granted to parents who are minimum wage earners, provided further that such financial assistance shall be paid directly to the accredited private daycare center as fee reduction. So, ito ay isang panukalang batas na syempre, ano pa lang, nagpasimula pa lamang sa pagpa-file, ano, at ito ay didinggin pa. Kaya, tingnan natin kung paano mahuhubog pa itong panukalang batas na ito at paano pa mapapagbuti yung ating daycare system. So, yan po ang Senate Bill 930 o ang Child Care Assistance Act. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. Sa pagbabalik natin ay nasa ano na tayo, ikatlong segment, ano, ang blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, tutok lang po kayo dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Walk with God. Expounding on the Living Word is Pastor Mel Caparos. Living Word, Sundays, 11 a.m. to 11:30 a.m. Only here on 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa at dadako na tayo sa segment natin na Payo de Asunto na kung saan susubukan ho namin ni Attorney Cho ng pagtulungan ang inyong pong mga katanungan. Sige, simulan na natin, Attorney. Okay, so eto na, no? Ang unang katanungan, sabi niya, tanong ko lang po, ano ang bigat
ng general power of attorney sa special power of attorney. So, yung distinction, ano? At napakaganda rin katanungan nito, no, attorney, kasi nga, talagang merong pagkakaiba ito, no? Bagamat pareho na nagbibigay ka ng otoridad, ano, sa isang tao para gawin ng isang bagay in your behalf, kasi hindi mo personal na magagawa, marahil nasa ibang bansa ka, madalas ganun, ano? May pagbibigyan ka ng kapangyarihan, otoridad, para gawin yung ilang bagay para sa'yo. Ngayon, bibigyan lang po natin muna ng general na definition din dito. No? At yung general power of attorney naman po, ito po ay karaniwan for administration purposes only. No? Merong ipapangasiwa sa inyo, no? Na property, business, maaari ring household, ano? Depende, no? May papamahala lang po sa inyo. So, yun po yung general power of attorney, no? At kung pag sinabi nating special, ay meron na yung, kaya special, dahil may mga specific na po na ipapagawa sa inyo at binibigyan kayo ng kapangyarihan, ano? In behalf noong pong principal na tinatawag natin na nagkakaloob ng kapangyarihan o noong power, ano, noong otoridad sa isang agent o yung kanyang pagbibigyan ng kapangyarihan o ng otoridad. At yun po yung, let's say, special power of attorney na magbenta, to sell. Nakalagay po dapat yan specifically to mortgage, to donate, to receive payments, to sign documents. So, yun po yun. May specific powers, authority na ipinagkakaloob ang isang principal sa kanyang agent. Tama. Kaya, attorney, sabi mo nga na general acts of administration. Yes. No? Sabihin, pangalagaan, i-maintain, pag binibenta ng isang bagay, ay hindi na ho general power of administration yan. So, kadalasan, no, pagdating sa bentahan, pagdating sa sanglaan, ay yung mga medyo out of the ordinary na siguro. Diyan ho natin nakikita. Diyan ho natin kinakailangan kadalasan yung tinatawag na special power of attorney. Dako na tayo, no, sa isa pang katanungan. Ang sabi rito, may nag-alok po sa akin ng lote. Yung lote ay hinuhulugan niya sa Pag-ibig. Isang ahensya po ito ng pamahalaan. Nagka-deal kami, may kasalutan sa lawyer na binibenta sa akin yung lote at nakalagay yung halaga. Natapos na ang bayaran ng lote last year. Ngayon, gusto ko nang ipalinis at papabakuran ko na sana. Pero ayaw niyang ipagalaw ang lote kasi hindi pa raw niya bayad sa Pag-ibig. At dahil ayaw ko na ding pumayag, umayaw na siya na ibigay sa amin ng lote. Ngayon po nangako na ibabalik ang mga binayad ko at ibabalik po yung mga naibayad ko na monthly. Pero sa unang usapan namin, ang ibinayad niya 50,000. Pero ang binayad niya lang 5,000, second payment 5,000, third payment 25,000. Ang problema po, itong February, bali 3 beses pa lang siya nagbayad at hindi na po nagbabayad kung hindi ko pa kukulitin. Ang tanong ko po, pwede ko po bang pagawan sa lawyer na magbabayad siya sa halagang gusto ko na 15,000 a month? O kailangan sa barangay muna kami mag-usap? Almost 400,000 na po kasi yung pera na nakuha niya dahil nagbabayad ako ng tax. Pero dahil nakapangalan pa sa kanya, siya ang nagbabayad. Pinapasend ko lang po ang pera sa kanya. Thank you po. Sa mga ganitong sitwasyon, attorney, alam natin na napakahalaga talaga ng kasulatan. Yeah. Kasi katulad yan, may 400,000 na naibayad, may bahagi pala noon para sa amilyar o kung anumang tax ito, no? Hindi malinaw, no? Kung yung ba ay pasok pa rin doon sa kanyang doon sa consideration ng bilihan, yung price ng bilihan o sa taksang usapan, ano? At maganda nga po na iyan ay ilagay ninyo sa isang kasulatan na para po meron nga din kayong pinanghahawakan. Tama. Kaya nga sinabi nga natin, attorney, na always put things in writing. Ilagay niyo po lalo na makasulatan. At ang nangyari po kasi dito sa inyo kung ipinaliwanag sa amin ay yung balikan na po ng bayad. Po ay wala ho kayong kasulatan kung papaano. Pero tama ho yan. Meron ho obligasyon siya na ibalik sa inyo. Pero maganda ho na sabi nga ni attorney,
na malinaw, no? Kwentas claras yung terms of payment o yung return niya. Gaano kadalas ba? At gaano katagal, no? 2 taon ba? 1 taon ba? Ilang buwan ba ito? At magkakano? Para ho malinaw po. Yung katanungan niyo po ay maaari niyo na ho bang ipagawa sa lawyer nang hindi ho kayo nagpupunta sa barangay? Maaari naman po. Basta papayag din po yung inyo pong kausap. Ano po? Kung pumayag naman po ay wala akong problema magpirmahan. Kung hindi naman po ay maganda rin ho na mag-seek ng intervention po ng barangay. Lalo na kung kayo magkapit-bahay po. Ayan. So, ito naman, usaping utang. Pero parang hindi lang yung utang eh. No? Sabi niya rito, may legality po ba pag ipinahiya na, nasaktan pero hindi naman gano'n ang damage, namura, at kung ano pang below the belt na salita ang nagawa ng nagpautang? Ano pong laban o pwede i-counter ng may utang? Meron po ba? So, 2 bagay, no? Yung utang, alam mo, sad to say, pero nangyayari nga ito, no? Yung mga nagpapautang, pag hindi nakakabayad na yung pinautang o yung debtor, yung creditor nagre-resort na doon sa pamamahiya noong nagkakautang sa kanya. So of course, doon sa may utang, obligasyon niyo po talagang bayaran yan kasi utang nga yan eh. So gawa po kayo ng paraan kung paano po ninyo masesettle yung obligasyon ninyong yan. At dahil yan din ang pinag-uugatan ng lahat. Ganun pa man, wala namang karapatan yung creditor na manira at murahin kayo or magsalita ng below the belt dahil may pagkakautang kayo sa kanya. Dahil may pananagutan din naman sa batas yan, lalo na, yung napag-usapan natin kanina, kung di ba, nasa social media pa inilagay, no? Yung mga paninirang puri, marahil, o ano pang damaging ng mga statements, laban doon sa nagkakautang. Tama. So, ibig sabihin, sabi nga rin sa ating konstitusyon, attorney, wala nang nakukulong sa utang ngayon. Ito, hindi kung ikaw ay kakasuhan para masingil ka sa utang mo, ikaw ay kakasuhan for tinatawag na yung sum of money, no, para makuha yung pinautang sa iyo para magpabayad. Pero hindi ka pwedeng ikulong kasi kung hindi mo mabayaran yung utang na kinuha mo, na meron ka naman talagang honest to goodness na intensyon na bayaran sana kung meron ka lang. Pero kung ikaw ay nangutang at ikaw naman ay nung umpisa pa lang wala kang balak bayaran, ito yung pangloloko na tinatawag o yung estafa na tinatawag, doon yun ang nagiging krimen kasi hindi tapat ang iyong layunin nung ikaw ay nangutang. Pero kung may bala ka magbayad, tapos dahil nagkaroon ng problema ay hindi mo na mabayaran, ay hindi ka dapat naman minumura at hindi ka dapat mga below the belt, no? Ay kapag ganyan po ang ginawa, sabi nga ni attorney, ay meron niyang maaaring maikaso doon sa taong nagmumura at nagbi-below the belt po doon sa utang. Ano po? So yun lang. Yun ang gusto namin ipaalala. Kausapin nyo na lamang po siguro. Sabihin nyo na lang na mag-terms na lang kayo ng payment. Ayan. So, isa pang katanungan, pwede bang isunod ang apelido ko sa tatay ko kahit hindi sila kasal ng nanay ko? Matagal ko na po kasing gustong maayos ang problema, kaso binabaliwala ako ng municipality kung saan ako ipinanganak. Kahit gumastos na po sana ako, basta masunod lang sa apelido ng tatay ko kasi ako ang nagsasuffer lalo na pag nagkaanak na ako. Linawin lang po natin ang sinasaad po ng batas sa family code. Pag po hindi po kasalang magulang, ang isinusunod po ang apelido ng anak na naging bunga ng pagsasama na yon ay sa ina, sa nanay. Kaya po sa birth certificate ninyo ay nakalagay po yung surname ng inyong nanay dahil hindi nga po siya kasal sa tatay ninyo. Ganun pa man, kung in-acknowledge, attorney, ng tatay na anak niya itong batang ito, karaniwan, merong mga pangyayaring yung apelido na ang nagagamit ng bata. Pero in this case, mukhang hindi nga naisunod sa kanyang apelido at maaring kaya ang kanyang pananaw parang binaliwala siya ng municipality. Dahil nga iyon, walang acknowledgement ng tatay
At ang batas po ay nagsasabi na sa nanay po talaga isusunod ang apelido ng bata kung ang kanyang mga magulang ay hindi kasal. Tama. So kung may acknowledgement, sabi nga ni attorney, kung may acknowledgement, pwede. Kung wala acknowledgement, ay hindi ho natin mapipilit ang munisipyo na palitan po ang iyong pangalan. Paano po ang dapat gawin para mapa-change name ko ang nakalagay sa marriage certificate namin? Ang nailagay po kasi name ko sa marriage certificate ay yung nasa dating baptismal certificate ko. Napa-change name ko na rin po kasi ang baptismal certificate ko para isunod sa name na ginagamit ko sa mga ID sa tipawang documents tulad ng birth certificate. Maraming salamat po. Sa Makatwid, kumbaga lahat maayos na, no? Napa-change of name na rin niya yung baptismal certificate niya, naisunod na, no? Doon sa birth, kasi birth certificate syempre ang primary, no? Evidence, no? At ayos ng lahat, no? IDs and documents. Yung marriage certificate na lang ang naiwan, ano? Para isunod sana doon sa pangalan na niya sa birth certificate. Yeah, kaya nga attorney, ang bilang malinaw sa akin dito. Mm-mm. Noong kayo ba ay kinasal, ang ginamit mo ba na pinakita doon sa iyong kumuha ka ng iyong lisensya ay yung nakalagay sa birth certificate mo o yung sa baptismal mo? Kasi attorney, ang iniisip ko diyan, ang presumption natin dito na pagkakaintindi natin, binago niya rin yung sa birth certificate niya, no? Kasi kung binago ho niya para maiayos, ay ibig sabihin, yung sa baptismal niya, binago niya. Ibig sabihin, yung sa birth certificate niya, ay wala siyang problema sa Makatwid. Ang binago lang niya is yung baptismal niya, ano po? So, ibig sabihin, nung kayo po'y kinasal, hindi yung birth certificate, pangalan niya sa birth certificate ang ginamit niya. Oo. No, so siguro sa ngayon dahil nagkaroon ng pagbabago ng ganun, pwede niyo na po siguro i-manifest 'yan sa kinauukulang otoridad para ito po ay maibago. Ang question ko lang dito, attorney, dahil baptismal ito, kadalasan kasi ang baptismal sa simbahan. Ito inirerehistro. So, may record doon. So hindi rin siya dumaan sa court para ayusin yung kanyang baptismal certificate, ano? So, ipakita nyo lamang po yung inyong birth certificate at kayo po ay one and the same person po doon at para pwede ho kayong humingi ng pagtutuwid doon po sa local civil registry na kung saan kayo ikinasal. Ito naman ay may kinalaman sa homeowners association. Sabi niya, lumipat kami sa bagong bahay namin sa isang subdivision last February. Ongoing pa ang construction ng ibang units at amenities ng phase kung nasaan po ang bahay namin. After ng ilang buwan, may dumating sa aming sulat na dapat na daw namin bayaran ang association dues starting January. Nagulat kami kasama ng ilang pang mga homeowners nang bigla na lang sinisingil na association dues na tingin namin napakamahal. Wala rin binigay na breakdown bakit ganun kataas ang association dues. At ang isa pang problema ay hindi naman po kami aware na may registered na palang HOA o Homeowners Association sa subdivision namin at sabi noong September 2021 pa. Na-discover lang namin na meron na pala nag-try na nagtatag ng HOA. Tama ba na hindi sinabi sa amin na may registered HOA na sa aming subdivision? Hindi rin namin alam sino mga officers o may mga officers nga ba talaga. Ang naniningil po kasi ngayon ng dues ay ang Property Management Office ng developer ng subdivision namin. Tama ba na sila ang maningil kung wala pa namang elected officers ng HOA? Maraming salamat po. Itong mga gantong katanungan actually should be directed dito sa nagsasabing sila ay HOA na o sila ay Homeowners Association na. At dito sa Property Management Office ng developer, gawin niyo pong official. Itong mga tanong niyo na ito ay valid questions. At kaya lamang po, ilagay ninyo sa in writing at ipadala niyo po sa kinaukulan at hayaan niyo sila ang sumagot sa inyo bilang paglilinaw. Lalo na po dito sa kanilang pagkukolekta ng association dues.
at yung breakdown na ninanais ninyong malaman ba't ganoon kataas. It is your right, as homeowner, na malaman po yung mga ganitong bagay and make it official by sending them written letters. Yeah, tsaka sa ating hong batas ay ang requirement po na ang developer ang siya po mag-initiate na magkaroon po ng homeowners association hanggang ito ay ma-transfer na nila yung administration po ng kanilang subdivision. So, ibig sabihin kung meron ng bagong homeowners association, ibig sabihin dapat po ang developer ang siyang tumulong na organisahin ito. So, tingnan nyo, nagkaroon ho ba ng eleksyon? At kung nagkaroon ng eleksyon, ibig sabihin dapat meron hong notification saan pinadala, kailan pinadala, at baka naman po pala na hindi pa ho opisyal yung kanilang homeowners association at kung meron ho kayong duda ay maaari ho kayong pumunta doon ho sa opisina ng Department of Human Settlements and Urban Development, doon sa kanilang bureau ng HOA, no, yung sa kanilang homeowners associations. Ayan. Ito may kinalaman din sa birth certificate. Ako po ay may problema sa birth certificate. Sa tatay ko, patay na siya pero hindi po nalagay ang apelido niya sa birth certificate ko kung hindi sa nanay lang. Paano po yun? Ang gamit ko sa school at lahat ng mga papeles ko sa mga anak ko, puro apelido ko sa pagkadalaga. Meaning, yung sinunod sa apelido ng nanay, paano po ang gagawin ko? Naguguluhan ako sa marriage contract ko, sa tatay ko ang apelido ang ginamit. Pero sa birth certificate, hindi pwede. Hindi. Pwede po ba? Patay ang tatay ko, matagal na. Nakakapagtaka lang na yung marriage certificate niya ay hindi isinunod sa birth certificate niya. Kasi po, yan po ang unang hihingin din po kasi sa atin, yung ating birth certificate. At kung sinasabi ninyo na sa birth certificate ay yung apelido po ng nanay ninyo ang nakalagay, dapat po doon isinunod yung inyong marriage certificate. Kasi hindi nyo nabanggit sa amin kung ganyan po ang sitwasyon. Pero kasi nga po pag hindi kasal ang magulang, talaga pong ang dadalhin nung naging anak nila ay yung apelido po ng nanay unless na may acknowledgement ang tatay. Kaya tama ho yan. Kaya yan ho ang lagi nating kanina, nabanggit din natin. Kadalasan kapag ikaw kukuha ng marriage license, ay ang hinihingi ay yung birth certificate ninyo mag-asawa. Yan kadalasan nakukuha lamang ang ibang mga sources ng iyong pangalan kung wala kang birth certificate. Yes. Doon po papasok yung baptismal, yung sinasabi. Pero sa lagay pong ito, ay iba ho ang iyong pangalan sa iyong marriage license saka sa birth certificate, ay maaari po ninyo siguro makipag-ugnayan kayo doon sa civil registry at ipaliwanag niyo po sa kanila kung ano po nangyari dito. At saka gaano po ba kaiba? Di ba? Ito po ba ibang-iba or ito po matutukoy naman na kayo din po one in the same person? Okay, yan na lamang ang naging panahon natin para dito sa ating Payo de Asunto segment. Ganun pa man, kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede pa rin ninyong balikan. Ang ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o ang Tabas ng Batas FEBC. And please like and share. Okay, at syempre, attorney, sa mga hindi naman natin nasagot na mga questions, abangan na lamang nila. Abangan nyo na lamang sa mga susunod na Sabado at susubukan namin ni Attorney Chona na makover po lahat. Sige po, tayo ay dadako na sa ating prayer time. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, na kami po ay muling makapag-usap at tulungan, O Diyos, na masagot ang mga katanungan ng aming mga kaibigan, kapatid, kaagapay, at gayon din, Lord, sa mga bagong impormasyon na aming pong nakuha patungkol po sa batas, sa mga panukala, aming hudalangin sa mga taong tumaranas ng iba't iba pong mga pagsubok ngayon sa kanilang buhay, legal man or relational man. Lord, we pray na ikaw po ang mag-uphold, ikaw po ang tumulong, ikaw po ang gumabay sa amin.
Pagpalain mo po ang aming bayan, ang estasyon po na Yes. ito at ministeryong ito. Sa iyo po Yes. na binabalik ang lahat ng purihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, sa via Facebook at YouTube channels, sa ating Channel 185 sa Signal TV at syempre sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Benrica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan po kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.